Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita mula po sa Bitcoin 2025 conference sa Las Vegas. Isa po sa mga naging highlight doon ay ang naging pahayag ni Ginoong Eric Trump. Siya po ang anak ng US President na si Donald Trump, kung saan sinabi niyang 0.1 Bitcoin could be worth a fortune soon. Ayan, 0.1 na Bitcoin. Tama po ang narinig ninyo. Kahit maliit na parte lang ng Bitcoin daw, tulad ng 0.1 na Bitcoin ay pwede na raw maging isang napakalaking yaman sa hinaharap. Pero teka, sulit ba talaga ang bumili ng 0.1 na Bitcoin sa panahon ngayon na sobrang mahal na itong si Bitcoin? Bakit nga ba pinupush nitong sina Ginoong Eric Trump at saka Donald Trump Jr. na kahit maliit ang puhunan ay kahit na maliit po ang puhunan na ay pumasok po dito kay Bitcoin? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Eric Trump. Siya po ang anak ni Pangulong Donald Trump. Yan, Pangulo po ng US. Yan, simulan po natin sa kung bakit pinag-uusapan po ngayon ang 0.1 na Bitcoin. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po kasi ay nasa presyong $107,645 kada coin. Kung i-convert po natin yan sa piso, umaabot na yan ng mahigit 6.2 million pesos. Kaya para sa isang ordinaryong Pinoy, imposible po na halos ang makabili ng buong Bitcoin. Pero dito na papasok ang usapan tungkol po sa fractional ownership o bahagi lang ng Bitcoin. Sa Bitcoin 2020 sa naganap po na Bitcoin 2025 conference, isa sa mga naging topic ay kung sulit pa bang bumili ng 0.1 na Bitcoin na sa ngayon ay may halaga na mahigit $10,700 o halos 620,000 pesos po yan. Kaya yan, malaking halaga pa rin po yan para sa atin. Kaya para sa ilan ay malaki pa rin po ang halagang ito. Pero ayon po sa mga speaker sa conference, hindi raw dapat matakot ang mga tao sa pagpasok kahit maliit lang ang bahagi ng coin ang kanyang bilhin. Ngayon is, ano po ang sinabi ni Donald Trump Jr. tungkol dito? Si Donald Trump Jr., kung hindi mo kailangang bumili ng buong Bitcoin para makasabay. Kaya yan po ay ayon sa kanya. Kahit maliit na halaga lang ang ipasok mo, importante raw na makapagsimula ka. Kasi sa oras na hawak mo na si Bitcoin, kahit 0.001 na BTC pa yan, nagsisimula ka ng mag-involve. Yan, nagsisimula ka na pong ma-involve at matuto kung paano gumalaw ang market. Dagdag pa niya, kahit noon pa man ay sinasabi ng mga tao na too expensive na si Bitcoin. Noong $1,000 pa lamang siya, sinasabing huli na ang lahat. Noong $10,000, ganun pa rin. Ngayon na nasa 6 figures na itong si Bitcoin, ganun pa rin ang sinasabi. Pero ang tanong, kailan nga ba ang tamang panahon para pumasok? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay ngayon. Yan, ngayon ay ang sunod na katanungan natin dito ay ano po ang punto ni Eric Trump tungkol sa global demand? Si Eric Trump naman ay nagbigay po ng mas malawak na perspektibo. Sabi niya kahit saan po sila magpunta sa mundo, mula sa Middle East, Africa, Asia hanggang Europe, lahat daw ng klase ng tao ay gustong magkaroon ng Bitcoin. Mula po sa royal families hanggang sa mga malalaking kumpanya, nagsisimula na raw silang mag-accumulate ng Bitcoin. At isa sa mga interesting na sinabi niya ay ito: 0.1 Bitcoin is going to be worth an absolute fortune. Kaya yan, para po sa kanya,
kahit maliit na bahagi lang ng coin ang meron ka, basta't nakapasok ka na, posibleng kayamanan na ito sa hinaharap. Ang mahalaga ay nagsimula ka na ngayon habang marami pa ang supply at hindi pa ganoon kaagresibo ang competition. Ngayon ay bakit po nauubos ang Bitcoin sa mga exchanges? Yan, ibinahagi rin ni Ginong Eric ang isang usapan kanyang usapan kay Simon Girovich ng Metaplanet, kung saan nabanggit na palaging nababawasan ang Bitcoin supply sa mga exchanges. Ibig sabihin, mas maraming tao ngayon ang bumibili ng Bitcoin tapos hinuhold lang nila ito. Hindi po nila ito agad binibenta. Sa madaling salita ay tumataas po ang demand pero bumababa ang supply. At sa batas po ng economics, kapag ganyan ang sitwasyon, siguradong tataas pa ang presyo. Ngayon is ano naman po ang connection ng pizza kay Bitcoin? Narinig mo na ba ang Bitcoin pizza story? Noong taong 2010, may isang lalaki na bumili po ng 2 pizza kapalit ng 10,000 na Bitcoin. Ngayon ang 10,000 na Bitcoin na yan ay worth over $1 billion na. Sabi po ni Mike Ho mula sa American Bitcoin, dati ang 0.1 na Bitcoin ay halos walang halaga. Pero ngayon, makakabili ka na ng 1,000 pizza gamit lang yan. Ang kanyang punto ay lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit. Ang maliit na halaga ng Bitcoin ngayon, baka bukas ay sapat na para makabili ka ng sasakyan, bahay o eroplano. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kung tayo po ay titingin sa kabuang larawan, malaking oportunidad ito para sa mga Pinoy na gustong magsimula sa crypto. Oo, mahal na si Bitcoin, pero dahil pwede po tayong bumili ng kahit maliit na parte, may tsansa pa rin tayong makasabay. Ang 0.1 na BTC ngayon ay parang maliit na piraso lang. Pero kung tama po ang prediction ni na Eric Trump, baka sa hinaharap ay katumbas na ito ng milyong-milyong piso. Kaya imbis na matakot tayong mahal na itong si Bitcoin, mas dapat po tayong ma-excite na pwede pa tayong makabili kahit papaano. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, maraming beses na nating narinig ang mga kwento ng mga taong nagsisi dahil hindi sila bumili ng Bitcoin noon. Baka ito na yung second chance natin. Hindi na natin kailangan bumili ng buong coin. Ang mahalaga po ay nagsimula tayo. Kahit 0.01 BTC lang, basta't consistent ka, maaari pa rin itong maging yaman sa future. Tandaan natin, si Bitcoin ay hindi lang tungkol sa price. Isa po itong financial revolution. Isa itong alternative system na nagbibigay ng kontrol pabalik sa tao, imbis na puro bangko o gobyerno lang ang may hawak ng kapangyarihan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.